Biblia sa 2 Timothy chapter 3. At tayo po'y magsing lahat please bilang paggalang sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3. Mayroon po tayong guest speaker dapat ngayong umaga pero he's not feeling well, but I think he could preach on the second service. Hello. Okay. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. At kung wala po kayong Bible, pakinggan niyo po ang aking babasahin. Wala pong maingay, wala pong magkikwentuhan, walang magti-text. Hindi mo pwedeng i-text ang Diyos. Okay, kung nakuha niyo po, say aloud, amen. Ang sabi ng Bible sa verse sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16 to 17, ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3 and verse 16, let's begin from verse 15. In that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y magiging batayan ng mensahe, na ito'y maging maliwanag po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po na ang bawat isa ay maging attentive. At huwag niyong papayagang, Panginoon, na maagaw ng dyablo ang salitang ipapahayag ngayong umaga. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging receptive. At dalangin po na yung Panginoon, pagpalain po lingkod niyong gagamitin, empower Him please. Sa aking sarili, wala po magagawa. I need you, O God. I need the power of the Holy Spirit. Empower me now, please. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, be seated, please. Ngayon pong umaga, mayroon po ako ditong Bible na ito po ay Catholic Bible. At papakita ko po sa inyo na the message is just the same, although the Catholic Bible is simplified. But the message is the same. At babasahin ko po, ang sabi dito sa Catholic Bible, ay dito po sa binasa ko rin kanina, ang sabi ng Bible, ang kaibahan lamang po ay mayroong additional na 6 books. But the real Bible, there's only 66 books from Genesis to Revelation. At sabi po ng Biblia dito sa 2 Timothy chapter 3 and verse 16 from verse 15, ang sabi po ng Bible ay ganito po, 2 Timothy chapter 3 and verse 15 to 16. Ang sabi po ng Bible sa Catholic Bible, ang sabi po ng Biblia ay ganito po, sa verse 15. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation. Through faith in Christ Jesus, all Scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking the error, correcting faults, and giving instruction for the right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. So what I'm holding now is a Catholic Bible. Ang Biblia po ay, sabi ng Bible, mapapakinabangan. Tandaan natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa lahat ng aklat, ito po ang aklat na ayaw basahin ng maraming tao. Sa katunayan, bawat library, city library, municipal library, barangay library, ay karamihan ay merong Bible. Pero sa lahat ng aklat, sa library, maging sa school library, makinig muna kayo sa akin, please. Makinig muna kayo sa akin, okay? Para pag uwi nyo, may mautunan kayo. Maging sa school library,
ay makikita nyo mayroong Bible. Pero sa lahat ng aklat sa library, ito yung aklat na hindi binabasa ng tao, hindi binibigyan ng halaga ng tao, na samantalang sa lahat ng aklat sa mundo, ay ito ang pinakang mahalaga. Maraming mga books na sinulat, pero obsolete na po ngayon. Maraming sumulat ng history of the Philippines, pero marami ng obsolete ngayon. Pero sa lahat ng aklat na hindi na-absolute, na hindi nawawala, ay ang banal na kasulatan. Sa panasabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang tao, alukin mo, bigyan mo ng Bible, sabihin sa'yo, ayaw ko niyan, hindi ko maunawaan yan. Pero bigyan mo ng mababasahin mga comics, mas mauunawaan nila. Sabi ng iba, ayaw ko ng Bible na yan, nakakaluko yan. Hindi po yan totoo. Sa katunayan, maraming mga loko na binago ng Bible. Pero wala pa ako nakitang tao na dahilan sa pagbabasa ng Bible ay sila'y naloko. Sa katunayan, maraming mga great men na every day they spend time reading the Bible. Si General Douglas MacArthur, he spent of his 3 hours every morning reading the Bible. Ang Amerika, it was founded on the Word of God. Sa dahilan po sa ating bansa, nung pumunta rito ang mga prailing Kastila, ay itinago ang Biblia sa ating mga ninuno, at ang ating mga ninuno ay pinasamba sa krus na espada. Ang ating mga ninuno ay naging mga bulag na tagasunod sa mga prailing Kastila. Na panahon ng prailing Kastila, pag nakitaan ka ng Bible at hindi ka pare, puputulan ka ng ulo. Ang Biblia po ay hindi lamang ito sa pare, hindi lamang ito sa pastor, hindi lamang ito sa ministro, hindi lamang ito sa kanino man tao, kundi ito sa bawat taong nabubuhay sa mundo ay meron tayong kalayaan na magbasa ng Bible. Kaya nga po itinuturo ng banal na kasulatan. Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. At sa inyong pagsaliksik, matagpuan niyo yung buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 3 and verse 1. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 3 o chapter 1 and verse 3. Ang sabi ng Bible ay ganito po, blessed is he that readeth and they that hear the words of the prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang nagbabasa. Alam niyo po, ang aklat na ito, ang banal na kasulatan, ito ang kailangan ng Malacanang, ito ang kailangan ng Senado, ito ang kailangan ng House of Congress, ito ang kailangan ng Kapitolyo, ito ang kailangan ng munisipyo, ito ang kailangan ng barangay, at ito rin ang kailangan ng bawat tahanan. Sa lahat ng institusyon na itinatag ng Diyos, it was founded on the Word of God. The home, the first institution that God established, it was founded on the Word of God. The government, it was founded on the Word of God. The church, it was founded on the Word of God. That's why we need the Word of God. Ito yung sabi ng Bible. Sabi sa asawang lalaki, love your wife. Sabi sa asawang babae, submit unto your own husband. Sabi sa mga anak, listen to this, sabi sa mga anak, obey your parents in the Lord, for this is right. So when you disobey your parents, it is sin. Sabi ng Bible sa magulang, turuan nyo ang iyong mga anak sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Ang dahilan kung bakit tayo maraming street kids, ang dahilan kung bakit marami tayong mga drug addict na mga kabataan, alam niyo kung bakit? Sapagkat maraming mga magulang walang panahon na magturo ng salita ng Diyos sa kanilang mga anak. At ang dahilan kung bakit wala silang panahon magturo sa kanilang mga anak, sapagkat wala silang Biblia sa kanilang tahanan. At ang dahilan kung bakit wala silang Biblia sa kanilang tahanan, maraming simbahan hindi nagtuturo patungkol sa Biblia. Maraming simbahan nagtuturo sa tradisyon. Ang tradisyon ay pabago-bago. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Itinuturo ng Bible, sabi ng Bible, profitable for doctrine. The word doctrine means teaching. Ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Number 1, itinuturo ng Bible, mayroong Diyos. There is God. Mayroon pong Diyos. Tandaan natin, sabi ng Biblia, in the beginning God, there's God.
Wala po akong mga atheist, yung grupo ng atheist, yan po yung mga tao na hindi niniwalang may Diyos. Pero wala pa hong atheist. It was founded by Darwin, Charles Darwin. Hindi nila alam na si Charles Darwin, nung siya nasa deathbed, nung siya mamamatay na, ay mayroong isang Baptist preacher na nag-witness kay Charles Darwin na si Charles Darwin ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. He got saved before he died. Pero alam nyo, sino mang atheist na magsasabing walang Diyos, hindi nababago na mayroong Diyos. May nakausap akong Chinese, sabi niya, ako hindi paniwala mayroong Diyos. Sabi ko, bakit? Hindi ko pakita Diyos. Sabi niya, sa akin, paniwala ako, pagkita ko, paniwala ako. Sabi ko, ikaw sir, meron ka bang bituka? Sabi niya, siyempre, hindi man ako pwede buhay, wala bituka. Kita mo na bituka mo? Hindi pa. Pero bakit naniniwala kang may bituka? Pero sabi ng doktor. Tama nga naman. Sabi ko, alam nyo, hindi ko pa rin kita ang langit. Pero alam ko may langit, pero sabi ng Bible. Sabi ko sa kanya, alam nyo, sir, ayaw ko makipag-usap na sa iyo. Sabi niya, bakit ayaw mo na makipag-usap sa akin? Sabi ko, wala kayo isip eh. Sabi niya sa akin, bakit mo sinasabing wala ako isip? Di ko pa kita isip mo eh. Alam niyo yung philosophy na to see is to believe, hindi po yan absolute. Yan ang sabi ng tao, to see is to believe. But the Bible teaches us, believe first and you will see. Lahat naman siguro sa atin dito, naniniwalang may hangin. Kita mo ba yung hangin? Hindi, pero may hangin. Hindi mo kita ang Diyos, pero may Diyos. At tandaan natin, nais kong sabihin sa iyo, with the authority of the Word of God, God is always God without man, but man cannot be a man without God. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang tao ay direktang nilalang ng Diyos. Sabi ng mga evolutionists, ang tao ay nanggaling sa lamok, naging kitikiti, naging langaw, naging tutubig, naging ibon, naging kabayo, naging kalabaw, naging baka, naging unggoy, at pagkatapos ay naging gorilla, pagkatapos naging tao. Hindi tayo niniwala dyan. Maski naman ako ganito kapangit, hindi ko ayaw kong tangkapin ng lulo ko'y unggoy. Alam nyo, nung marinig yan na itinuro ng teacher na ang tao daw ay nanggaling sa unggoy, abay nagalit yung mga unggoy. Pumunta sila dun sa DepEd. Naglabi sila, nagrally. Sabi ng mga unggoy, hindi kami naniniwala na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Hindi kami naniniwala na ang tao ay nanggaling sa amin. For several reasons. Sinulat ng mga unggoy yung mga reasons. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami naniniwala na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Number 1, kami mga unggoy, hindi naninigarilyo. Number 2, sabi ng unggoy, pangalawang dahilan kung bakit hindi kami naniniwala na ang tao ay nanggaling sa unggoy, kaming mga unggoy, hindi naglalasing, hindi kami nagiinom ng alak. Masama yan sa katawan namin. Number 3, sabi ng unggoy, kami hindi niniwala na ang tao nang galing sa aming mga unggoy. Number 3, 3 lang ibibigay namin sapagat sa aming mga unggoy walang bakla tumboy. Akalain mo yan, pati unggoy ayaw tumanggap na nang galing tayo sa kanya? Pero sa Bible po ay direkta po na sinabi ng Diyos, let us make man in our image. Lalangin natin ang tao ayon sa ating kawangis. Kung paano ang Diyos ay may 3 persona, ang tao, we have a tripart being, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan, at meron tayong espiritu. At nung nilalang ng Diyos, ang tao ay walang kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Pero sabi ng Panginoon, nung sila inagay sa Garden of Eden, ang sabi ng Diyos ay lahat ng bungang kahoy na yan, sabi kay Adam and Eve, lahat ng bungang kahoy na yan kayo makakain, maliban lamang sa nagpapakilala ng mabuti at masama. At sabi ng Bible, kapag kayo kumain, tiyak na kayo mamatay. At ito pong si Eva ay, sabi ng Bible, ay kumain at binigay kay Adan.
Alam niyo naman, yung mga lalaki noon, sunod-sunuran sa babae. Maski noon pa. Kinain, at ang sabi ng Bible, man fell into sin. Kaya sabi ng Biblia, ang Biblia nagtuturo na ang tao ay makasalanan. Ang sabi ng Bible, sa magitan ng isang tao, ang kasalanan pumasok sa sanglibutan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat po tayo ay makasalanan. Sino kayo makapagtataas ng kamay dito? Ang ibig sabihin, Pastor, ako'y hindi pa ako nagkasala. Sige nga. Sino ho? Ako lang? Lahat po tayo makasalanan. Sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 23, for all. Ibig sabihin ng all, lahat. Lahat tayo ay makasalanan. Yan sabi ng Biblia. Mayroon akong nakausap, nagalit sa akin, binasa ko sa Bible. Alam, sabi ng Bible po, ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya po ako at kayo, ang sabi ng Bible ay makasalanan. Pambihira na mula yung mukha. Sabi niya, Pastor, huwag niya pong sasabihin sa akin yan. Ang bait-bait kong tao dito sa aming barangay. Pumunta kayo ng Supreme Court, wala akong record. Sa Regional Court, wala akong record. Municipal Court, wala akong record. Barangay Court, at wala akong record. Tanong nyo dito sa mga kapitbahay ko, ako ay napakabait na kapitbahay. Sabi ko ay napakaganda po. Sa Supreme Court, Regional Court, Municipal Court, at sa Barangay Court, wala kayong record. Pero po, sabihin ko po sa inyo, sa Bible ay naka-record. Abay, nagalit sa akin. Sabi sa akin, wala akong kasalanan. Eh, galit po kayo sa akin. Oh, galit ako. Yan ho ang una niyong kasalanan. Eh, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala nga. At sabi ng Biblia, ang Biblia ay nagtuturo bilang tayo, bilang makasalanan, ay tinuturo ng Bible na yung kasalanan na yan ay babayaran natin doon sa impyerno. Ang impyerno po ay totoo. Hindi po ang katahang isip. Yan po'y totoo. Babasahin ko dito sa inyo po, sa Catholic Bible. Revelation chapter 21. Sa Revelation chapter 21 in verse 8. Ito po ang sabi ng Biblia. But cowards, traitors, perverts, murderers, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars, the place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. Yan po yung nakalagay sa Bible. Catholic Bible has the answer. Ang sabi ng Catholic Bible ay mayroong impyerno. Pero maging sa Catholic Bible, wala kang makikitang purgatorio. Dalawang lugar lang ang pupunta ng tao. Langit o impyerno. Heaven or hell. There's no in between. Pag tayo'y namatay bilang makasalanan, we are going to go direct to the devil's hell. Yan sinasabi ng Catholic Bible. Cowards. Hindi po dito ang cowards ay yung pong duwag sa away. Ang coward po dito yung duwag sa salita ng Diyos. Kaya yung mga tao, imbitahan mo. Inimbitahan po namin kayo makinig ng salita ng Diyos. Ay, ayaw ko niyan, pambihira. Pag naupo ako sa simbahan nyo, parang iniinitan yung puwit ko eh. Kaya ayaw ko dyan. Coward or fear, takot. Takot sila sa salita ng Diyos. Takot sila sa pressure ng mga magulang. Takot sila sa pressure ng mga kaibigan. Sabihin sa inyo, nagbabible ka na pala ngayon. Anong makukuha mo dyan? Yan ang isip nila. Cowards! Naalala niyo si Noah nung siya'y nagawa ng daong for 120 years? At ang Panginoon nagsabi kay Noah, Noah, magpapaulan ako ng 40 days and 40 nights. Gumawa ka ng daong at sabihin mo sa mga tao, for 120 years, siya'y gawa ng daong doon sa bundok. At pag nakikita sila ng mga tao, tinatawanan si Lolo Noah. Ang sabi sa kanya, si Lolo Noah ay naluloko kasi wala namang ulan, gumagawa pa ng daong sa bundok pa. At ganyan din po ang mga tao ngayon.
May dala kang Bible, tatawanan ka. Pero may dala kang sasabungin, hindi ka tatawangan. May dala kang lungnik, hindi ka tatawanan. Marami kang kaibigan. May dala kang baraha, hindi ka tatawanan. Pero kung may dala kang Bible, tatawanan ka. Ganun o. Tinawanan si Lolo Noah for 120 years. Pero dumating yung pagkakataon na sabi ng Biblia at ang nagsimula at ang sabi ng Bible, pinapasok, wala pong naniwala ni isa maliban sa pamilya ni Noah. At pagkatapos sinabi ng Panginoon na magdala siya ng iba't ibang uri ng hayop doon sa daong. At ang sabi ng Bible, Noah, isara mo na ang daong. At pagkatapos nagsimula ang Diyos na nagpaulan at ang lahat ng mga bukal ay binuksan ng Panginoon. At nung makita ng malaki ng tubig, nagtakbuhan patungo doon sa daong. At kumakatok sa daong, Noah! 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 Naniniwala na kami! Buksan mo! Naniniwala na kami, Noah! Buksan nyo! Makinig kayo. Ang Diyos ang nagbubukas, ang Diyos ang nagsasara. Sinara na yung daong. Wala nang nakapasok. Alam niyo ho, lahat ng tao ay nangamatay. Ang naligtas lang ay yung pamilya ni Noah sapagkat naniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Bible, Noah found grace in the sight of God. Alam niyo, ngayong umaga, pagkakataon, ang langit ay bukas sa bawat isa sa atin. Pero ang tao ayaw maniwala. Sabi ng Bible, there's hell. Kung inyong babasahin ang description ng impyerno, ay kung papaniwalaan natin, tanda po natin, lahat ng tao maniniwala. Lahat ng tao tatanggap kay Kristo. Sapagkat ang description ng Biblia sa impyerno, ang sabi ng Bible sa impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay. Impyerno ay may uod na hindi namamatay. At doon sa impyerno ay maraming lasinggero, naghahanap ng alak pero wala ng tindahan ng alak. Maraming drug addict naroroon, naghahanap ng drugs pero wala ng drugs doon sa impyerno. Gusto nilang umalis doon. At hanggang ngayon, for 2,010 years, ay naroon pa yung mayaman na nagmamakaawa kay Abraham. Amang Abraham, maawa ka sa akin sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Nais kong sabihin sa inyo mga kaibigan, ang impyerno hindi biro. It's not a joke. It's real. Sabi ng science, the very core of the earth is very hot. Ang sabi ng Bible, hell is beneath. Nasa ilalim. Look at these volcanoes. Look at these lavas with sulfurs. They can reach even 75 miles, 100 miles. I believe that volcanoes is the outlet of hell. And the Bible says hell is bigger and bigger and become bigger and bigger. And people who died without Christ, they go straightway to the devil's hell. Ayaw ng diablo na ang tao itanggapin ang salita ng Diyos. Ang gusto ng diablo iapusin ang relihiyon. Ang gusto ng diablo iapusin ang tradisyon. Ang gusto ng tao iapusin ang mga bagay ng mundo. Pero tandaan natin, ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Maraming taong ayaw maligtas sapagkat takot sila na sila'y usigin. Maraming taong ayaw maligtas sapagkat meron silang gustong kinikilalang ibang Diyos. Maraming taong hindi naliligtas sapagkat ayaw silang maniwala sa salita ng Diyos. But Jesus said, there is a way to escape out of hell. It's not religion. It's not the Baptist church. It's not the Methodist church. It's not the El Shaddai. It's not the Catholic church. Jesus said, John 14 and verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang simbahan na pwedeng magdala ng iyong kaluluwa sa langit. Walang simbahan na pwedeng magpatawad ng iyong kasalanan. Pero ang sabi ng Bible, si Kristo lang ang daan. It's not Christ plus baptism, no. It's not Christ plus church, no. It is Christ, it is not plus good works. Ngayon pong April, marami namang magpipinitensya.
papaluin ang kanyang sarili na pag-aakala niya, babawasan ng kasalanan. Pagkatapos masusubsub. Tapos bagon uli, masusubsub na naman kasi lasing na lasing. Listen to this. There is a way. There is only one way. Going to heaven. At yan ay ang Panginoon na nanawan ni Kristo nung siya'y nasa rin pa sa lupa, na siya'y namatay. Isa po ipinako sa cross na hindi dapat siyang ipako sa cross. Tayo ang dapat ipako sa cross sapagkat tayo ang makasalanan. Si Kristo ay walang kasalanan, pero ang sabi ng Bible, siya na walang kasalanan ay inaring may sala upang ang taong makasalanan ay ariing walang sala. There's only one way going to heaven. Jesus Christ. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, by the grace of God, nakarating po kami ng Israel. Napuntahan ko yung lugar kung saan ipinako si Kristo. Na ang tawag doon ay bundok ng Golgotha. Ibig sabihin na Mount of Skull. Yung bundok ay kurting bungo. Doon, nandun yung 3 cross. At hindi lamang yung nakita ko. Nakita ko yung pinaglibingan sa Panginoon sa Kristo. Na yung libingan ni Kristo ay hiram lamang kay Joseph na taga-Arimathea, na isang mayaman. At alam niyo ho, sabi ng Panginoon, gibain niyo ang timplong ito at sa 3 araw ay muli kong itatayo. Si Kristo'y namatay. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi dapat niyang kamatayan. Mayroong naka-schedule doon si Barabas. Siya dapat ang ipapako sa cross. Pero ang sigaw ng tao, palayain si Barabas! Ipako si Jesus! Si Barabas naglalarawan ng bawat isa sa atin. Tayo ang dapat ipako sapagkat tayo makasalanan. Pero si Kristo na nagpapako para sa akin at para sa iyo. Alam niyo po, nung inilibing si Kristo doon sa libingan ni Joseph na taga-Arimathea, it was proven by archaeologists, history. At alam niyo, sabi ng Bible, sa 3 araw siya ay muling babangon. 3 araw, nakalagay po doon sa pintuan na pinaglibingan sa kanya, He is not here, for He is risen. Siya ay bumangon na maguli. At tandaan natin, si Kristo po'y minsan lang mamatay, hindi po taon-taon. Kaya ang Kristo ng Biblia na itinuturo na tagapagligtas, wala na po doon sa libingan. Wala na po doon sa cross. Ay naroon sa langit na sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. He died for you. He died for me. At alam niyo, doon sa cross, bago siya nalagutan ng hininga, ang sabi nung nasa kaliwa, kung tunay na ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa pagkapako at idamay mo kami. Marami kang pinagaling. Meron kang binuhay na mapatay. Kung talaga ikaw yun, bumaba ka dyan, idamay mo kami. Sabi nung nasa kaliwa. Ang gusto nung nasa kaliwa ay physical salvation. Di ba ganyan din maraming tao? Imbitahan mo sa Bible study, sa simbahan. Pupunta kami dyan kung kami magkakaroon ng bigas. Sapagkat pag may bigas, ligtas. Yung tiyan mo ligtas, pero yung kaluluwa mo hindi. Pero yung nasa kanan, ang sabi yung nasa kanan, huy, maski sa Diyos, hindi ka natatakot? Tayo ang karapat-dapat dito. Yung nasa kaliwa, hindi niya kinilala na siya yung makasalanan. Yung nasa kaliwa, hindi nagsisi ng kasalanan. Yung nasa kanan, kinilala niya ang kanyang sarili makasalanan. Tayo ang karapat-dapat dito. At pagkasabi niya, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din. Hindi lang kita aalalahanin, kakasamahin kita sa aking kaharian. Ibig sabihin na Panginoon, ngayon din, pinatawad na kita. Ngayon din, ikaw ay ligtas na. Ngayon din, ikaw ay matakasama ko. Doon sa kalangitan. Why? Jesus is the only way. Ngayong umaga,
sa aming mga bisita. Gusto ko pong malaman niyo, walang ibang daan patungo sa langit, kundi ang Panginoong Kristo. Siya ang nagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, bago siya nalagutan ng hininga, it is finished. Alin ang tapos na? Tinapos niya na ang pagtubos ng ating mga kasalanan. Ang bahagi natin ay tayo'y lumapit sa Kanya. Personal, hindi by family, hindi by group, but personal mismo ikaw. Hihingi ka ng tawad sa Diyos. At pag sinabi ng Panginoon, tinatanggap ko na ako isang makasalanan, hinatulan niyo patungo sa impyerno. Pero ngayong umaga, tinatanggap ko si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas. Yung pagtanggap na totoo, hindi lang po sa labi, kundi sa puso. Buong pusong pananampalataya. At pag tinanggap mo si Kristo sa pananampalataya, ang sabi ng Bible, ikaw ay pinatawad na. Ang galing ng Diyos magpatawad, mga kaibigan. Pag ang Diyos nagpatawad, kumplito. Na sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10 verse 17, your sins and iniquities shall I remember no more. Ang iyong kasalanan ay kinalimutan ko na. Ang Diyos pag nagpatawad kumpleto, ang tao hindi. Naalala ko na ako hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nagkaroon ng bugbugan sa barkada, pagkatapos dinala kami doon sa barangay, pagkatapos yung isang nahuli na siyang nagsuntok doon sa isa, talaga nang almost sarado yung isang mata. Sabi niya, magpatawar na lang kayo. Oh, pinapatawad mo itong kumpare mo, na ikaw ay sinuntok niya. Sabi niya, oh, pinapatawad ko na siya, kapitan, pero tandaan niyang ginawa niya, hindi ko makalimutan yan. Hindi yan patawad. Ang tao, pag nagpatawad ganito, I can forgive, but I cannot forget. And if you will die, I will not cry. Ang Diyos, pag nagpatawad, kumplitong pinatawad. Na sabi ng Bible, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay gayon ang pagpapatawad ko sa inyo. Kaya ngayong umaga, yung nais tumanggap sa Panginoon, sabihin ko po sa inyo, there is hope. There is forgiveness. There is peace. And the most is you have eternal life. At matitiyak mo ngayon ang langit pag tinanggap mo si Kristo na sarili mong tagapagligtas. Tayo po'y magstayong lahat, please. Head bowed, eye closed. Bawat ulo po ay nakayuko. At lahat pong aming mga bisita, inaanyayahan ko po, sa liwanag ng banal na kasulatan, wala pong ibang daan patungo sa langit kundi si Kristo. Ngayong umaga, tanggapin niyo siya sa iyong puso bilang sariling tagapagligtas. Paano ko po, Pastor, tatanggapin? Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano po tayo tatawag sa magitan ng panalangin? Anong klaseng panalangin? Panalangin na may pagsisisi at pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ngayon pong umaga, lahat po ng aming mga bisita, inaanyayahan ko po, ililid ko po kayo sa prayer. Hindi po yung prayer, ang prayer ko ang magliligtas sa inyo, kundi yung kung buong puso na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso na sariling tagapagligtas. Pag ginawa mo yan, sabi ng Bible, your sins will be forgiven, and the Bible says you have eternal life. Ngayon pong umaga, lahat ng aming bisita, ililid ko po kayo sa prayer. Sumunod po kayo sa aking prayer sa malakas na boses. Nais yung tanggapin ng Panginoon sa inyong puso bilang sariling tagapagligtas. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aking narinig. Nakilala ko na ako'y isang makasalanan at inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit, salamat po sa Panginoong Kristo na matay sa krus, nadanak ang kanyang dugo, siya'y inilibing at nabuhay na maguli dahilan ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan
tinatanggap ko po sa aking puso ang Panginoong Kristo na sarili kong tagapagligtas, na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa kapahamakan sa impyerno. Salamat din po sa katiyakan ng langit na iyong ibinigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Pwede po kayong maupo. At sa loob ng 5 minuto, meron po kayong babahagi sa inyo. Sabi ng Bible, sino pong tinanggap nyo? Sino po? Jesus Christ bilang tagapagligtas. Saan po tayo iniligtas? Sa impyerno. Ano po? Sapagkat bilang makasalanan ang hatol sa atin sa impyerno. At kung tayo ligtas na sa impyerno, saan tayo pupunta pag namatay? Sa langit. Sabi ng Bible sa John 1:12, 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, sila ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Kaya sabi dito sa Catholic Bible, some, however, did receive Him and believe in Him, so He gave them the right to become God's children. It's Catholic Bible. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung tumanggap. Kung tinanggap niyo ang Panginoon, ano kayo ng Diyos ngayon? Ha? Anak. Maliwanag po? Bigyan ng halimbawa, ang misis ko po, nung siya'y dalaga, ang apelyido niya ay Hernandez. Nung kami ikinasal, sabi nung nagkasal, tinatanggap mo ba si Delia Hernandez na iyong maging asawa habang buhay? Ang sabi ko ay upo. Nung sumagot ako ng upo, doon pa lang sa altar, ako'y kasama na sa pamilyang Hernandez. Nung sumagot din siya ng upo, doon pa lang sa altar, kasama na sa pamilyang Laurena. Ngayong umaga, kung tunay at totoo sa puso nyo na sinabi nyo, tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas. Ngayon ding umaga, kayo kasama na sa pamilya ng Diyos. Kung si Delia Hernandez, ang kanyang magulang ay mayroong lupain, siyempre may mamanahin siya. Bilang asawa niya ako, kasama na akong tagapagmana. Bakit? Tinanggap ko siya na maging asawa ko habang buhay. Alam niyo, nung tinanggap niyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, kayo'y kasama na rin tagapagmana ni Kristo ng kalangitan. Amen? Maliwanag po ba sa inyo? Ngayon, kung ikaw ay anak na ng Diyos, dapat mamahalin mo na ang aklat ng Diyos, ang Bible. Magbabasa ka na ngayon ito. Sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Hindi kayo lalago espiritual, hindi mo makikilala si Kristo labas sa Bible. Sapagkat ang Biblia lamang ang nagsasalita patungkol sa Diyos. And the more you know Jesus, the more you will love Him. Bago po ako tumanggap sa Panginoon, ayaw ko ng Bible. Pag pumupunta sa akin yung pastor, tumatakas po ako. Mas gusto ko ang barkada. Between 10 and 11 years old, na ako'y magsimula manigarilyo at mag-inom ng alak. Ang tatay ko ay dating pulis. At alam niyo ho, yung kanyang sinturon na napakapal, ay hindi na bago ang aking buhay. Pero isang araw dumalo ako. Ako'y bago nakagraduate ng high school, 5 schools ang napasukan ko. Naging miyembro ako ng bahala na gang, alam ko ang loob ng bilangguan, alam ko ang barkada, alam ko ang sabungan. Pero alam niyo, 1970, nung tinanggap ko si Kristo na sarili kong tagapagligtas, doon binago niya ang aking buhay. Walang simbahan nagbago ng aking buhay, walang relihiyon, kundi si Kristo lamang nagbago ng aking buhay. At alam niyo, ayaw ko ng Bible, ayaw ko nito, mas gusto ko pa yung tandua, yung lapad, kaysa Bible. Mas gusto ko pa yung inuman kaysa Bible. Pag kumakanta kami noon, naalala ko, yung kanta naming Istambay, 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 kanto-kanto, Istambay ay nakakatulong din kung matunog sa kapitbahay. Istambay, ang unang dadamay. Pero sa totoo, nanakaw. But listen to this. By the grace of God, never dream to be a pastor. Never.
Pero nung ako'y mag-aral ng salita ng Diyos at lumago spiritual, hindi kayo lalago. Ang pinakamagandang pamilya ay pamilya na kumikilala sa salita ng Diyos. We cannot produce godly children without godly parents. Kaya kung ang asawang lalaki, asawang babae, ay lalapit sa Diyos, saka lang lalapit ang mga bata. Tandaan natin, I'm very excited of these high schoolers because they are the next generation. At salamat sa mga schools, mayroon tayong mga Bible studies. Sa mga college, mayroon tayong Bible studies. Sa PNPA, mayroon tayong Bible study po dyan. At sa regional office, mayroon tayong mga Bible study. Praise the Lord. Unti-unting nabubuksan ang mata ng mga Pilipino na makinig sa salita ng Diyos. Ito ho ang pag-asa ng ating tahanan. Sapagkat kung tayo mayroong matatag na tahanan, matatag ang simbahan at matatag ang ating bansa. Tingnan niyo po ang Amerika. Itinayo. It was founded on the Word of God. Pero 1964, inalis ang Bible sa school. Inalis ang Bible sa court. Ano ngayon ang Amerika? Ano nakita niyo sa mga news? Massacre sa school. Why? Inalis nila yung prayer. Sa Amerika, bago magsimula ng klase, nagbabasa ng Bible. Sa courtroom, bago magsimula, nagbabasa ng Bible. They talk it out. Now, look at what happened. Kailangan natin ng Bible. I love our country. Mahal ko ang ating bansa. I always pray for all who are in position. At sana po, dito sa atin, lahat ng tahanan ay mayroong Bible. At punta kayo ng simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po tradisyon, hindi po relihiyon, kundi ang mahalaga yung personal na relasyon sa Diyos. Amen. For 36 years na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, kagalakan ko po laging makita at malaman kung sinong tumanggap sa Panginoon. Sino sa inyo ang sumunod sa prayer, tumanggap sa Panginoon? Pakitasan pong kamay, please. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Huwag po kayong mahiya. Sino pakitasan pong kamay? Amen. Palagpakan po natin sila mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord.